Nakuha na ng House of Representatives yung 1/3 vote at tinransmit na sa Senate yung Articles of Impeachment. Ang tawag dito ay impeached na. Paano kung yung isang senador ay overseas? Pwedeng Amerika, pwedeng China, pwedeng Australia. Kayo na magsabi ng bansa. Alam ko kung anong bansa ang gusto nyo i-point out. Ano ang magiging botohan? Hindi na po siya makakatakbo. Disqualified na siya. Hindi lang takbo. Disqualified na siya to hold any public position. Kahit barangay tanod, bawal na. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Attorney Anselmo at pag-uusapan po natin ngayon ang impeachment laban kay VP Sara. Bakit natin kailangan pag-usapan to? Kasi kailangan maging klaro, maging simple at mas straight to the point ang concepts ng impeachment. Para hindi tayo maligaw, alam natin kung saan patungo ang impeachment trial as of the day na in-upload natin ito. Para malinaw sa ating lahat. So with that being said, simulan po natin ang discussion. So unang-unang tanong, napakasimple. Ano ba ang impeachment? Ano ba ang pagkakaiba ng impeachment sa mga usual na cases na meron sa korte? Unang-una, pag sinabi nating impeachment, ito ay isang proseso para matanggal sa pwesto, ma-remove sa pwesto ang isang impeachable public officer or impeachable officer na tinatawag natin. Pag sinabi nating impeachable officer, hindi po lahat ng public officers ay impeachable. Yung pong salitang impeachable ay para lang sa mga matataas talagang public official. So, sino-sino po ba sila? Unang-una, the President of the Philippines. Pangalawa, the Vice President of the Philippines. Pangatlo, Justices of the Supreme Court. So, hindi lang po si Chief Justice, pati po yung mga Associate Justices kasali din. So, ilan ba ang Supreme Court Justices natin? 15 po o 15 ang Justices sa Pilipinas. Okay, sino pa ba? Chairmen and Commissioners of the Constitutional Commissions. Ano ba yan? COMELEC, COA, at saka Civil Service Commission. And lastly, ang Ombudsman. Hindi nakasali ang Deputy Ombudsman. Yung head lang po talaga. So, with that being said, ano bang pagkakaiba ng impeachment sa ibang mga cases na fina-file sa court? Yung po kasing mga cases na fina-file sa court, maraming anyo yan. Maraming types. May criminal case, may civil case, may admin case. O kapag criminal case, napakasimple. Ipapakulong natin yung tao. Pag sinabi nating civil case, maraming anyo yan. Pwedeng naniningil ng utang. Pwedeng magpapabago ka ng pangalan. Civil case yan. Paano naman yung admin case? Ito po yung medyo related sa impeachment. Kasi ang admin case, normally fina-file po yan sa mga public officials din. So sabihin natin, may admin case laban kay Mayor. Pwedeng matanggal sa pwesto si Mayor. Kaya lang ang pagkakaiba ulit, hindi ka pwedeng mag-file ng admin case laban sa isang impeachable officer. Kung gusto nating tanggalin sa pwesto ang isang impeachable officer, kailangan dumaan tayo sa impeachment process na tinatawag. Itatakil natin later on yung impeachment process, pero bago yan, simulan muna natin ito sa history ng impeachment. So pag sinabi nating impeachment, no, matagal na pong konsepto sa Pilipinas ito. Sa katunayan, bago pa po maupo si President Cory Aquino, meron ng concept of impeachment sa Pilipinas. It's just that, noong unang panahon, no, panahon ng lolo't lola natin, wala pong na-impeach at wala pong na-convict through an impeachment na isang public official. Dumami lang po ito nung nagkaroon na ng 1987 Constitution up to now. So sino po ba throughout the history ang na-filean ng impeachment complaint? Marami po. Ibigay natin sa inyo ilan. Unang-una, napaka-notable example, si former President Joseph Ejercito Estrada. Alam natin yun, no? Sa mga may edad na dyan, sa mga millennial, syempre, nagkaroon po ng EDSA 2 nung unang panahon, okay, 20 years ago. Bakit po ba nagkaroon ng EDSA 2? Nagsimula po yan doon sa impeachment case laban kay President Erap. So bakit po nagkaroon ng impeachment case laban sa kanya? Napakasimple. Nagkaroon po ng accusations, allegations about sa Hueteng among others. At dahil dito, na-filean po ng impeachment complaint si President Erap at nagkaroon po ng impeachment trial later on sa Senado. Kung maaalala nyo, no, sa mga may edad dyan, di ba, mag-o-open na ng second envelope nun. Kaya nga lang, nagkaroon ng problema. May mga nag-o-out sa Senado and later on, di ba, nagkaroon ng malakihang rally, naging EDSA 2 na po. Kaya lang, hindi po nagkaroon ng conviction or acquittal kay President Erap dahil siya na po mismo ang nagbitiw sa pwesto. At dahil dito, naakyat na po o naging bagong presidente ng Pilipinas si President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po ang nangyari noong 20 years
ago. So si President Gloria po ba, na-filean ba ng impeachment complaint? The answer is also yes. Bakit naman po? May mga scandals against her. Unang-una yung Hello Garci scandal. Alam natin yan. Ang kalaban po niya noong 2004 election ay si FPJ. Tapos nagkaroon ng issue about sa dami na naging boto ng mga kandidato, and then nagkaroon ng Hello Garci scandal. Hello, Garci. Ma'am. Nausap na kayo ni Adalos. Ma'am. Kasi iba-iba raw pinoclaim ng Commonwealth noon. Susunod po, bumandapang na naman daw doon. Other than this, nagkaroon pa nung tinatawag na ZTE broadband deal. May fertilizer scam pa. So, marami pong issues. So, nagkaroon po ng impeachment case, impeachment complaint laban kay President Gloria Macapagal Arroyo. Kaya lang, ito po ina-dismiss doon pa lang sa House of Representatives level. Hindi na po ito umusad sa Senado. So, sino pa ba ang ilang mga na-file ng impeachment case na public officers? Si Ombudsman Merceditas Gutierrez and si COMELEC Chairman Andy Bautista. Pero syempre, doon tayo sa mga nabalita talaga, Si Chief Justice Sereno, sa mga Gen Z dyan, dapat kilala nyo ito kasi dapat nanonood kayo ng balita. So ano ba ang nangyari kay Chief Justice Sereno? Si CJ Sereno ay ang Chief Justice ng Pilipinas noong panahon ni Pinoy and panahon ni President Rodrigo Duterte. Ngayon, nagkaroon ng impeachment case laban sa kanya. And other than that, nagkaroon ng kaso sa kanya sa Korte Suprema. So ito pong dalawang kaso na to, basically, ang epekto niyan ay yung removal niya sa posisyon kung matatalo sa kaso. So with that being said, natuloy ba ang impeachment case laban kay CJ Sereno? The answer is no. Hindi na po natuloy ito. Bakit? Kasi doon po sa kaso sa Supreme Court, ang tawag po sa kaso ay petition for quo warranto. Doon na po na-remove sa office si CJ Sereno. Bakit po siya na-remove? Bakit na fina-file yung petition for quo warranto? Napakasimple. Kasi hindi daw po qualified para sa posisyon yung public official. Pero ang root cause po nito, yung hindi pagpa-file ng salin. Yun ang naging dahilan talaga. Kasi si CJ Sereno at that time ay public official na even before siya maging part ng judiciary. Naging po siyang professor ng UP Law and so on. Yun po ang naging dahilan bakit siya natanggal sa pwesto, hindi po dahil sa impeachment case. Dapat alam niyo yan. So anong pagkakaiba ng impeached at saka convicted? May pagkakaiba ba yun o pareho lang? Magkaiba po yan. Kapag sinabi nating impeach na ang isang impeachable officer, ibig sabihin, nakuha na ng House of Representatives yung 1/3 vote at tinransmit na sa Senate yung articles of impeachment. Ang tawag dito ay impeached na. So ano naman po ang tawag? Kapag sa Senado na natalo, sabihin natin impeachable officer. Ang tawag naman po convicted. Yan, tandaan nyo po magkaiba ang impeached at saka convicted. By the way, ang salitang convicted, alam naman natin, hindi naman usually nagagamit sa impeachment case. Pag sinabi mong convicted, normally criminal case yan. Na-convict for murder. O di napakahabang pagkakakulong, reclusion perpetua. Yun ang pagkakaintindi natin. Pero tatandaan natin, kahit po sa impeachment case, ginagamit din yung katagang convicted or acquitted before the Senate. O siyempre, nabanggit na natin yung mga nakaraan. Doon naman tayo sa current issue ngayon. Dito na tayo sa impeachment case ni VP Sara Duterte. So para maintindihan nyo yan, siyempre, kailangan ibigay natin sa inyo ang impeachment process. Simulan natin sa House of Representatives hanggang sa makaakyat tayo sa Senado. So paano bang sinisimulan ang isang impeachment case? Napakasimple, hindi magpa-file ng impeachment complaint. Yun ang pinakasimple dyan. Pero sino ba ang dapat mag-file ng impeachment complaint? Normally, kailangan congressman or congresswoman. Kasi nga, House of Representatives ito, so dapat yung miyembro nila ang magpa-file ng impeachment complaint. Pero pwede ring mag-file ang isang private person, pero dapat may endorsement ng isang congressman or congresswoman. In other words, kailangan talaga ng intervention o partisipasyon ng isang congressman or congresswoman. Hindi pwedeng private person lang ang magpapile ng impeachment complaint. O, sabihin natin ngayon, nakapag-file na ng impeachment complaint. Ano ang next step? I-refer po yung case sa House Committee on Justice. O, tapos siyempre, ilalagay po sa order of business yung kaso, no? And later on, magkakaroon na ng botohan
kung magkakaroon ng tinatawag nating articles of impeachment. Yan, nababanggit yung articles of impeachment sa balita. Noong unang panahon, no, noong 20 years ago, sa mga may edad dyan, sa mga millennial, sa mga batang 80s, 70s, yung pong matinding hearing, matinding balitaktakan, arguments and everything, nangyayari po yan usually sa Senate. So nagkakaroon tayo ng TV broadcast nung araw kapag nasa Senado na ang kaso. Kaya lang po kakaiba yung kay VP Sara this time. Bakit? Kasi nagkaroon ng quote-unquote mini trial yung House of Representatives bago iakyat yung kaso sa Senado. So ano po ang nangyari ngayon? Meron ng mahabang hearing sa House, tapos syempre malamang magkakaroon din ng mahabang hearing sa Senate. Yan po ang kakaiba this time. Which makes sense kasi ang House of Representatives, sila po ay may power, may karapatan na i-determine ang rules nila. Kung gusto nila ng quote-unquote mini trial, bago magkaroon ng voting, 1/3 vote at least, para magkaroon ng articles of impeachment, i-transmit ito sa Senate, no problem. Kaya po yan ang nangyari ngayon. Which also makes sense kasi syempre they want to ensure na wala nang magiging problema sa due process. No, kasi alam naman natin, no, brief history lang din, no, sa impeachment ni VP Sara. Hindi po ba na-dismiss yung unang impeachment case dahil sa technicality? O ba't ano ba nangyari noon? Kasi merong 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara. Kaya nga lang, yung pang-4 ang gusto nilang iakyat sa Senado noon. Ang problema, yung unang impeachment complaint sa 3, ang nangyari, hindi po ito naaktapan according to the Supreme Court at nagkaroon na ng adjournment ng Congress. Pag sinabi yung adjournment, tapos na ang session, basically. So, ang ibig po sabihin no, na based po sa Supreme Court decision, no, recent lang to, nung na-terminate yung unang 3, pumasok na yung tinatawag na 1-year ban It rule. is barred by the 1-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. So, ang dami ko sinasabing mga concepts ngayon. Ano ba ibig sabihin ng 1-year ban rule? Ang ibig lang sabihin yan, kapag na-terminate na impeachment case, 1 year bago ka pwede mag-file ng panibago. Ano ba nangyari at that time? Yung unang 3, pinile. Na-terminate yung session ng Congress, nag-adjourn. Nung pinile mo yung pang-4, mali, na-pinile mo within the 1-year period. Ano ba nangyari? Yung pang-4 ang gustong iakyat sa Senado. Madi-dismiss yung pang-4. Kasi within the 1-year period mo pinile. O kaya ano po ang ginawa ngayon? Inayos na po talaga ng Kongreso yung proseso para hindi na po magkaroon ng problema sa technicality. Ebidensya at ebidensya na lang ang mananaig ngayon, whether convicted or acquitted. Yun po ang ginawa. So tatandaan po natin kaya hindi natuloy yung impeachment back noong 2025 because of that technicality. Kailangan yung pangatlong complaint, sabihin natin, yun na inaktapan. Diba? Yun na dapat yung pinagbotohan, 1/3 vote o inakyat sa Senate. Kaya lang hindi yun ang nangyari. Umisa pa sila ng impeachment complaint, kaya lang na-terminate ni unang 3. O di, nagka-problema. With that being said, sabihin natin, wala nang 1-year ban rule. Tapos na yun, wala na. No? Kasi May 2026 na. So ngayon, pupunta na po ang kaso sa Senado. Nakaabot sila ng 1/3 vote, no? Kasi ang dami nga pong bumoto, 200 plus. Ilan lang ba ang congressman, congresswoman sa Pilipinas? Konti lang, di ba? 300 plus lang. So more than. Okay, so nasa Senado na tayo ngayon. Paano po ba ang mangyayari sa Senado? No? Sa mga bata dyan, kasi mga matatanda, may konting idea na, baka napanood nyo sa balita noon. Ganito yan. Yung po mga senador natin, para pong magiging judges, in a way. Para po sila magiging huwes. Kaya nga lang, ano ba ang impeachment? Ang sabi po ng Supreme Court, impeachment is a sui generis constitutional process. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung sui generis? Ang hirap namang concept niya. Ang ibig lang sabihin, of its own kind. Wala nang iba pa, nag-iisa lang. It's unique. Okay, in other words, kakaiba siya. Bakit siya unique? Because it is a legal process. Pag sinabi mong legal, kailangan sumunod tayo sa tamang proseso. Pag nabali ang proseso, null and void. It's a legal process, but it has political characteristics. Bakit daw may political characteristics? Kasi kapag nag-file ka ng criminal case, sabihin natin, papailan mo yung kapitbahay mo ng cyber libel kasi chismoso siya. Kanino may papile yung kaso? Sa DOJ, kay Prosec, di ba? Sa piskal, kay prosecutor. O ngayon si piskal, ipapile ang kaso sa court, RTC, sabihin natin. O,
Pag nasa RTC na yung kaso, legal process yan talaga. Kasi, judge po ang mag-hear. Siya rin ang magtatry, siya rin ang mag-rule upon. Paano naman po ang impeachment? Yung po kasing magtatry, sabihin natin sa impeachment trial ay mga elected officials. Ang isang judge, ang isang justice, appointed. Ito, elected. So, by being elected, politiko. Kaya ang sabi po ng Supreme Court, it's a legal process but it has political characteristics. So, nasa Senado tayo. Sila po ang magiging huwes sa senaryong ito. Ilan ba ang boto para ma-convict ang isang impeachable officer, in this case si VP Sara? Kailangan po ng at least 2/3 vote. So sabihin natin, 24 ang ating mga senador. Ilan ang kailangan? 16 out of 24. O ito ang tanong, attorney, paano kung yung isang senador ay wala sa Pilipinas? Ay, na matinding tanong. Kasi dyan din umiikot ang problema ngayon. Paano kung yung isang senador ay overseas? Pwedeng Amerika, pwedeng China, pwedeng Australia. Kayo na magsabi ng bansa. Alam ko kung anong bansa ang gusto nyo i-point out. Ano ang magiging botohan? Mababawasan po yung over 24. Magiging over 23 lang. Kasi pag nagbilangan po tayo ng boto, tatandaan natin, yung mga senador na wala sa Pilipinas ay hindi kasali. As long as nasa Pilipinas, whether nasa session, pumunta sa office, di ba? Pumunta doon sa hearing, or hindi, basta nasa Pilipinas, over 24 tayo. Pero pag lumabas na po sa Pilipinas, 23 na lang. Ang pangalan po ng kasong ito ay Avellino versus Cuenco. This is an important case. So ngayon, sabihin natin, 23 na lang. Kukunin mo ngayon yung 2/3 vote from the 23. So ngayon, magkakaroon ng argument dyan. 15 ba or 16? Diba? Kasi ang mangyayari dyan, kapag divide mo yan, ano ang magiging result? 23 times 2/3. Ang magiging sagot niyan ay 15.33. So magkakaroon ngayon ng interpretation. Kapag ba may decimal point na ganun, pababa o pataas? Depende, siyempre, di ba? Titingnan natin. Pero kasi kapag 24, walang duda, 16 yan. Pag binabawa ng isa, baka 15. Pwedeng makonvict ang isang impeachable officer. So tatandaan niyo yun. So ngayon, kailangan alam natin ang epekto. Ano ba ang mangyayari kapag nakonvict ang isang impeachable officer? Dalawa yan. Napakasimple nung una, removal from office. Simple. Tanggal na siya sa pwesto. Pangalawa, ano po? Hindi na po siya makakatakbo. Disqualified na siya. Hindi lang takbo. Disqualified na siya to hold any public position. Kahit barangay tanod, bawal na. Tandaan niyo yun. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Kasi removal from office, okay lang eh. Kung hindi naman siya disqualified, edi lalaban ulit ako the next time. Di ba? Yun ang thinking eh. Ang pamatay talaga yung second na yun. Pag DQ na yan, private sector na. Di ba? Pero tatandaan niyo po, hindi porket na-impeach ang isang impeachable officer ay makukulong na siya. Kasi dalawa lang ang epekto. Di ba? Tanggal sa pwesto, disqualified sa kahit anong pwesto. Wala akong sinabi about imprisonment. Kung gusto nating makulong ang isang impeachable officer, kailangan may criminal case na ipapay laban sa kanya at makukonvict siya dito. Kaya kung makikita nyo, no, binanggit natin kanina yung different types of cases. Kasi yun yung case na kailangan i-file pagkatapos matanggal sa pwesto noong tao. Kung abogado yung tao, ano pwedeng gawin? Mag-file ng disbarment case laban sa kanya, admin yun. Para matanggalan siya ng lisensya, hindi na siya maging abogado. That's a separate case that can be filed after the impeachment case. So ano-ano ba ang mga grounds para ma-impeach ang isang impeachable officer? Papasimplehin natin ngayon. Yung mga alam muna natin, yung mga simple. Treason. Ano ba ang treason? Pagtataksil sa bayan. Paano nagtataksil sa bayan? Sabihin natin ng Pilipinas, merong kagyera na ibang bansa. Ano ang ginawa ng impeachable officer? Doon sa kagyera natin kumampi. That is treason. Ano pa? Bribery. Aba, panunuhol. Alam dapat natin yan. Ano pa? Graft and corruption. O papasok doon yung plunder. Pangungulambat ng pera ng bayan, doon papasok. Ano pa? Betrayal of public trust. Yan ang pinakamatindi. Yan ang i-discuss natin in length later on. Number 5, culpable violation of the Constitution. Ibig sabihin, no, sa mga may knowledge sa Constitution, sa saligang batas ng Pilipinas, may mga provisions kasi yan. Kapag na-violate noong ating impeachable officer yung provision, yan,
pwede pong ma-impeach yung tao. O magbigay tayo ng example dyan. Napakasimple. Nakalagay po sa Constitution na ang mga public officials dapat nagpa-file ng SALN. O sabihin natin yung impeachable officer hindi nag-file ng SALN. Culpable violation of the Constitution. Pwedeng matanggal sa pwesto. And last but not the least, other high crimes. Kasali na yung murder, pumatay ng tao. Ano pa? Rebellion. Aba, pasok dyan. Coup d'etat, pasok din. Pwedeng matanggal dahil sa other high crimes. Pero sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-important dyan yung betrayal of public trust. Tayo ang publiko. Paano bang nade-betray ang tiwala natin? Yan ang kailangan natin i-discuss ngayon, pasimplihin natin. So ano ba ang betrayal of public trust? No? It is an act na hindi po criminal, no? Less than criminal. So hindi siya kasali sa revised penal code natin, but it renders the impeachable officer unfit to continue his or her duties. O so ngayon pumunta tayo sa subject na VP Sara. No? Ano ba yung mga dahilan bakit daw nagkaroon ng betrayal of public trust laban sa kanya? So isa-isahin natin. So may 4 key areas bakit daw nagkaroon ng betrayal of public trust si VP Sara. Unang-una yung grave threats daw na sinabi niya laban kay BBM. Pangalawa, yung alleged misuse daw ng confidential funds sa DepEd. Pangatlo, may allegations daw, no, allegedly, of bribery. And number 4, yung unexplained wealth, allegedly, ni VP Sara. Kaya po, kung makikita nyo sa hearing, isinali pa mismo yung asawa niya dito sa unexplained wealth na to. Bakit? Kasi ang requirement ng filing ng SALN ng isang public official, hindi po limited do sa public official. Ang sabi po ng batas, kailangan yung pera, assets ng asawa, isasali. At yung pong unmarried and below 18 years of age na anak, kailangan isali din. Bakit? Aba, syempre, bata yan, nakapoder pa naman sa magulang, paano magkakaroon ng malaking pera kung may malaki mang pera? So, yan po yung 4 key areas. So, ulitin natin. Una, alleged grave threats. Pangalawa, alleged misuse of public funds. Pangatlo, alleged bribery. And lastly, unexplained wealth. So ngayon, tatanungin ko kayo. Present ba ang ground of betrayal of public trust sa kaso ni VP Sara? Agree ba kayo o disagree? Iwanan niyo po sa comment section and we will see your arguments. Tingnan natin kung may basis, tingnan natin kung may sense. Pwede tayong mag-comment dyan. Kita-kits tayo. So ngayon, ang dami natin tinalakay ngayon. Pwede pa natin palalimin to. If you like, syempre, if you share, and syempre mag-comment kayo dito sa video natin. Maraming salamat po. Si Attorney Anselmo po ulit ito. And magkita-kita tayo sa next content.